Bongbong Marcos, ang ina mo ka. Akala mo mananatili ka sa posisyon mo? Tatandaan mong demonyo ka. Ang buhay mong hayop ka, hiram din lang yan sa Holy Spirit. Ang katawan mong ina mo ka, na demonyo ka, ay pag-aari ng Holy Spirit. Yang buhay mo ay pag-aari ng Holy Spirit. Dahil naging Judas ka, hindi lang kay Tatay Digong, lalo't higit ay sa lahat ng tao sa ating bansa. Ang ina mo, Bongbong Marcos, mas inibig mo ang sarili mo at ang pera at ang kalayawan. Na ina mo. Pero ang iyong mga gawa ay bukas na aklat sa mata ng Holy Spirit na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Bilang ng mga araw mo. Kahit hindi ka bumaba dyan sa posisyon mo, talagang sinasabi ko sa'yo, dudumugin ka ng taong bayan at malilintikan ang ina mo. Mawawasak yung ngiwi mong mukha, lalo yung matatabingin na putang ina mo. Dahil maniningil na ng pautang ang Holy Spirit sa mga demonyo na katulad yung mga Judas at traidor ni Juan Ponce Enrile na siyang pinakamalaking ahas sa gobyerno sa ating bansa. Nagpaampon ka sa demonyong yan na si Juan Ponce Enrile, kinuha mo pang adviser. Pero sa banal na kasulatan, sinabi ni Jesus, "But you will receive power once the Holy Spirit comes upon you, and you will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth." But, to tell you the truth, the Holy Spirit who is in me is the same Spirit who dwell in the body of Jesus. Is the one who called me to speak on His behalf. Na siya lang ang nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan na dapat sambahin at ibigin ng higit sa lahat para malupig ang kasalanan. At kayong mga ulupong, kayong mga pare na mga bulaang propeta na iniidolo nyo ang sarili nyo na kayo ang Father na amang spiritual, tang ina ninyong lahat. Yang katawan nyo ay pag-aari rin ng Holy Spirit. Ang buhay nyo ay pag-aari ng Holy Spirit. Yang simbahan nyo na sumasamba sa Rebulto, Santo Santo at Diyos-Diyosan na dinala ng mga Espanyol ay gigibain na yan ng taong bayan. At kayong mga ulupong, kahit saan kayong magtago, bibigkisin kayo, hahanapin kayo ng mga tao, bibigkisin kayo susunugin. Eto na yung panahon na sinasabi ni Jesus. Na sa huling mga araw, doon patungkol sa parable of the weeds, bibigkisin yung mga masasamang damo at susunugin kayong mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na galit kay Tatay Digong. Feeling yung tang ina ninyo, mga banal kayo, pero hindi nyo alam tang ina ninyo, ang Holy Spirit ang may pag-aari ng buhay nyo. Totoo ang sinabi ni Tatay Digong. Stupid at walang common sense ang Diyos ninyo dahil ang sinasaban yung Holy Father ay ang Papa nyo sa Vaticano na isang tao lang na ang buhay ng hayop na yon, ang may pag-aari ay ang Holy Spirit din. Ang ina ninyo, kayong lahat na nagplano ng pagkidnap kay Tatay Digong, humanda kayo, no mercy to you all, idiots and demons of Satan. Grabe po yung mga pinagsasabi ng babaeng ito, mga kababayan, nakakakilabot po. Paulit-ulit po niya sinasabi yung Holy Spirit, tapos at the same time, mura naman siya ng mura. Pinagmumura niya po si PBBM. Dinig na dinig niyo naman. Muted po yung ilang parts dahil talaga pong below the belt at saka profanity po yung kanyang binubuga. Napakasama po ng sinasabi. Paulit-ulit po siya sa Holy Spirit, pero paulit-ulit din po siya nagmumura. Ginagamit pa po niya, kinuquote pa po niya yung Bible. Tapos puro kasamaan naman ang lumalabas sa bibig niya. Ganyan ba yung natututunan yung mga DDS kayo kay Kibuloy? Yan ba yung natutunan nyo? Kaya hindi na po ako nagtataka, mga kababayan, kung bakit nakakarma at minamalas ang mga poon ng mga ito. Hindi na ako nagtataka kung bakit nakulong si Duterte, kung bakit makukulong si Bato, si Bongo, si Polong, si Estrada, si Villanueva, si Escudero. Hindi na ako magtataka kung makulong yung mga yan dahil talagang pinagbabayad na po sila. At hindi na ako magtataka kung mai-impeach si Sara Duterte. Dahil yung ugali ng mga ito napakasasama po. Puro hatred po ang inilalabas nila sa kanilang mga content. Yan po yung naririnig natin. Alam nyo, dumadanas po ng bagyo or dilubyo ang bansa natin. Imbis na magdasal kayo, ang ginagawa nyo puro hatred ang kinakalat nyo sa social media. Good luck talaga sa inyong lahat.